then eventually we will elevate it to the NEDA board for approval. Dahil ang theory behind that is lahat ng reclaim land, pagka patitituluhan na, ang unang-unang title na lalabas dyan ay tinatawag na Original Certificate of Title. Yung OCT na yan, under the law, kailangan lagi nakapangalan sa PRA. So, yun yung naging ruling kasi ng Kaya Amari. Pag ang titulo mo nakapangalan sa PRA, public domain ng reclaim land na yan. And so, the constitutional prohibition yan to transfer to private corporations. It so happened na dati ang arrangement lagi was private corporation makikipag-joint venture sa PRA, and under the terms of the contract, may land sharing agreement. So, yung land sharing agreement, ita-transfer namin ng title sa private corporation. Hindi na ngayon pwede yun because of Kaya Amari. So ngayon, mangyayari ho dyan, yung OCT na lalabas, PRA pa rin. Pero because of the contract now between PRA and the local government unit, may magiging sharing between national government to PRA and the LGU. And it is now the LGU in turn who will transfer the title to the private corporation. So, ang hindi mo malinaw kasi kanina dun sa sulat ni Secretary Singson is public domain ho ang reclaim land only in the hands of PRA. Habang nakatitulo ho sa PRA, public domain land yan. The moment ilipat na ho yan ni PRA to a qualified Filipino transferee, whether a Filipino citizen or a private or an end user entity na tinatawag ng decision, which an LGU is, nawawala na ho yung karakter ng reclaim land as public domain, nagiging patrimonial property na ho siya. So, mahalaga ho yung distinction ng dalawang yun, public domain versus patrimonial property. Bakit o? Kasi yung patrimonial property, pwede na ho ngayong i-transfer sa private corporation. Kaya ho, ang nagiging terms ng kontrata ngayon is national government to LGU, magiging TCT, yung OCT ng PRA sa kamay ng LGU, magiging TCT. Pag TCT na siya, patrimonial na siya, pwede na siyang ilipat sa private corporation. Kaya it almost always ends up right now that the model is private corporations partners with LGUs. They enter into their separate contractual arrangements, whether a joint venture or a consortium, and we look at them as just one single proponent, yung JV na makikreate yung sakali. Ang counterparty ng national government on paper will still be the LGU, even if may kakabit po siyang private corporation investor. Pero ang treatment po namin sa project, even if ang LGU ang proponent, is still a national government project. Bakit po? Kasi nga, hindi na-comply dun sa at least one of the two conditions, which is the project must be funded solely out of the LGU's own funds. Kasi kung nag-comply sana dun sa dalawang kondisyon na yun, yung funding solely out of the LGU's funds and public use or public purpose, ang treatment po namin dyan is it's a local government project subject to regulatory approval by the national government, pero hindi na po magkakaroon ng land share ang national government. Sisingil na lang po kami ng regulatory and supervisory fees. Pero kung katulad po ng ganitong setup na may kakabit na private sector ang LGU at yun ang sinabit sa national government, ang treatment po namin dyan, it's a national government project forced through the LGU, for which national government can demand for its rightful share out of the reclaimed land. So yun yung distinction. Ngayon, as an offshoot of the issuance of Executive Order 146 na ng 2013,
may mga naging subsequent discussions po yan sa Economic Development Cluster ng Cabinet. At doon ho, pinapatawag kami, DRA, at tinatanong din kami. Una-una kami ho ay inatasan na gawin ang implementing rules and regulations ng EO na yun. So hanggang ngayon ho, pinafinalize pa namin yung IRR ng EO 146. Lahat ho binanggit ni Secretary Simpson dun sa sulat niya kanina, may incorporate ho yun sa IRR na ginagawa namin. Alam din ho ng NEDA na kami talaga ang tagasala ng mga projects. Kung kaya ang expectation nila, pag umakyat yan sa kanila, halos kompleto na yung mga evaluation and studies and review. And, in one of the Economic Development Cluster meetings, particularly last February 14 of this year, the cluster, which is composed of the NEDA, Director General, the Secretary of Finance, the Secretary of Public Works, the Secretary of Tourism, the PPP Center, lahat po yan represented doon sa cluster. Tinanong mo una ang PRA, ano ang status nung nababalik ng Pasay Reclamation Project? Sinabi ho namin na hindi ho kami nakialam doon sa proseso ng Pasay. At kung ano lang din yung nababasa namin sa dyaryo, yun din lang po yung aming alam. Because talagang wala naman kung sinasabit pa ang Pasay sa amin as of that time. And then, of course, lumabas na nga ho yung mga issue nila na kine-question yung kanilang naging proseso. Kaya nung finally matanggap po namin yung letter of intent ng Pasay at yung kanilang mga submissions, part of the due diligence na ginawa ng PRA is nirequire po namin ng Pasay na manghingi muna ng validated legal opinion sa Department of Justice or sa Department of Interior and Local Government to attest na tama yung naging proseso nila sa pagpili ng kanilang joint venture partner. Pero ang modelong sinunod din ng Pasay is yung sinasabi ko nga kanina, wherein private sector nakipag-partner sa LGU at saka lalapit sa national government. Unsolicited din po nga yung lumalabas. Ngayon, ang directive po sa PRA dun sa February 14 Economic Cluster meeting na nabanggit ko is dapat daw ang inabiso namin sa Pasay sinunod dapat ng Pasay ang tamang proseso sa pagsubmit ng reclamation project. At ang interpretasyon ng cluster sa tamang proseso, kung ano ang tamang proseso sa pagsubmit ng reclamation project, is that it must be through a solicited proposal. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin mo kasi ng solicited is national government dapat ang magpapabid out ng project base sa mga feasibility study na national government din ang may gawa. Yun ho ang preference daw ng administration, which I confirm naman because mababasa nyo rin sa mga iba pang news item ng nabasa ko po dyan sa airport na yan na bago ng DOTC proposal. Meron akong nababanggit na ang preference ng administrasyon ito is solicited proposal hanggang maaari. They're not saying na bawal ho ang unsolicited proposal or na illegal ang unsolicited proposal, except that the bias of this administration is towards solicited proposals. And so, in light of that policy pronouncement by no less than the Economic Development Cluster of the Cabinet, ito ho yung unang-unang kong ini-advise sa ating PPPSC nung una ho akong umattend ng isa sa kanilang mga preliminary meeting na yan ho ang nag-i-evolve na polisiya ng administrasyon. And inabisuhan ko sila na
pag-aralan mabuti yung implikasyon